sa banal at dakilang pangalan po ng ating nag-iisang Diyos na buhay, na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Mga minamahal, pinagpipitaganan po naming mga tagapakinig, sa lahat po ng atin munang mga sariling sangbahayan, charity begins at home. Sa ating mga kabyak ng puso, sa mga anak natin, sa ating mga manugang, mga apo at sarili nating mga kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman. Gayon din sa mga kaibigan na walang sawa po na nakikipagkaisa sa atin sa ganitong mga banal na gawain, na tayo po ay mangag-aral at mga kinig ng mga salita ng Diyos mula po sa mga banal na kasulatan na pawang mga espiritu at buhay. Binabati din po natin ang lahat ng mga tunay na mananamba sa espiritu at sa katotohanan, sa makatwid po baga ay sa lahat ng ating mga kapatiran sa espiritu, sa loob po ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na nangangalat po sa iba't ibang dako nitong napakagulo at napakamandarayang sanlibutan. Dumatal po tayong muli sa panibagong araw pong ito, na tayo po ay muling dinagdagan ng Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo, ng buhay, kagalingan at kalakasan, upang makapagpatuloy po tayo ng ating mga banal na aralin, na sa araw pong ito na nga po ang ika-22 banal na aralin, na tinatawag din nating propaganda, sapagkat ito po ang pagpapahayag ng kanyang ebanghelyo. Ipinagpo-propaganda natin ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo sa mas maraming mga tao, na harinawa ang maraming mga magsisipakinig. Katukin ng Diyos ang kanilang mga puso at kalooban, tumubo sa kanila ang mga araling ito, at sila po ay makasama natin sa paglilingkod sa Diyos sa loob ng kanyang tunay na iglesia. Hindi po iglesia ng kapaimbabawan, hindi po iglesyang salapian, hindi po iglesyang ipinakikilala ang kapurihan, karangalan ng mga pinuno nila, obispo, pare, papa sa Roma, at kung sino-sinong matataas na mga katungkulan. Magsama-sama tayo sa tunay na iglesia na pag-aari po ng Diyos, kaya nga iglesia ng Diyos. Pag-aari ng ating Panginoong Hesukristo kay Kristo Jesus, sapagkat ang Ama at ang Anak ay iisa. Siya rin nga po ang Panginoon. At ang mga naririto po, ang mga tunay na mananamba sa Espiritu, sa Diyos na Ama, walang laman, walang buto, at sa katotohanan, sa ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sapagkat wala pong pag-aalinlangan, ang Ama, ang Espiritu Santo at ang Anak, ang nagkatawan tao na kilala sa pangalang Kristo Jesus, siya po ang katotohanan. At ipinakikilala na siya lang ang nag-iisang Diyos na dapat sambahin, luhuran ng lahat ng mga tao, maging ng nasa langit, sa lupa at sa ilalim ng tubig. Pilipos 2:10. Binabati rin natin ang lahat ng mga kapwa-tao natin na harinawa ay makasama din natin at makadaupang palad, upang sa araw pong ito ay ating mapakinggan ang ika-22 aralin, na tumatalakay naman po sa tinatawag na mga malalaking mga tao o mga higante. Yun nga pong ipinakikilala na tinatawag nila na Nephilim.
Dadapwat bago po ang lahat, tulad po ng ating ginagawa muna upang sa pangalan ni Kristo Jesus, ay iluhod natin ang ating mga tuhod. Saan man dako tayo ng tahanan natin naroroon, dadalawa man tayo, tatatlo o nag-iisa tayo, magsisiluhod po tayo. Huwag nating ikakahiya ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa ikalawang pagparito, pag ikinahiya natin ang kanyang pangalang Diyos at Kristo Jesus, ikakahiya rin naman niya tayo sa harapan ng kanyang mga anghel. Hindi tayo makakapasok sa buhay na walang hanggan. Kaya nga po, hayo na kayo, magpasimula po tayong ating pailanglangan ng bunga ng ating mga labi, ang ating Panginoong Hesukristo sa gabing ito o sa araw na ito, at tayo po ay hihingi ng kapatawaran sa ating mga nagawang kasalanan at ipakikiusap nating turuan niya tayong muli ng kanyang mga banal na aral. Dakilang Panginoon po naming Diyos, amang banal na lubha kapong kagalang-galang, ikaw po ang Diyos na sadya kapong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Panginoon, sa banal at dakilang pangalan mo pong Kristo Jesus, minsan mo pa pong masisilip kami sa silong po ng aming mga dampang tahanan. Kahit na po kami nag-iisa, dalawa, tatlo o kami ang pinakamaliit sa bilang, hindi po namin ginagawang kadahilanan upang hindi namin maipagpatuloy ang tunay na dahilan kung bakit kami po ay nilalang mo sa ibabaw ng sanglibutan. Panginoon po naming Hesukristo, una po sa lahat, sa banal at malinis mong pangalan, tanggapin mo po ang aming mga tao sa pusong pagpapasalamat. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, sa napakamapayapa ng mga araw na ipinautang mo pong muli sa amin. Wala ka pong binawian sa amin ang aming mga hiram na buhay. Pinagkakalooban mo kami ng magagandang mga kapalaran. Pinakakain mo kami, Amang Banal. Pinalalakas mo rin, pinagagaling ang aming lupang pangangatawan. At higit sa lahat, maraming salamat po. Patuloy mo pa ring ipinaliliwanag sa amin, pinatitibay, pinatitingkad ang aming mga pananampalataya na minsan po lamang ibinigay mo sa aming mga buhay. Panginoon, sa araw pong ito, kung kami nagkulang nagkasala sa iyo, huwag mo sanang gawing dahilan upang hindi mo po kami turuan. Ituring mo po kabiglaanan, kamangmangan at kagipitan naming iyong mga hamak na mga nilalang. Ama naming Diyos, patawarin mo po kami sa aming nagawang mga kasalanan. Idinadalangin po namin sa iyong sa gabi pong ito, ikaw nawa ang muling tumindig at magturo sa amin. Sana, Aman Diyos, kasangkapanin mo pong muli ang bibig ng iyong mga hamak na mga lingkod. Nakakasangkapanin mo po sa araw na ito ang iyong hamak na alipin, gayon din ang aking kasama sa paglilingkod sa iyo na si kapatid na Prospero Gonzales. Magdalang habag ka po sana sa amin. Huwag mo po sanang titignan ang aming karumihan, ang aming kamangmangan at mga kaliitan. Alang-alang po sa iyong ebanghelyo, Panginoon, alang-alang sa pangalan mong Diyos Kristo Jesus, na ikinapit mo sa aming kaluluwa nang kami magsipagbautismo sa iyong marangal na iglesia. Panginoon, gamitin mo po ang aming mga labi na tulad sa isang mabuting kasangkapan, at kung dumating sa amin ang kanilang mga tinig, bigyan mo po ng bisa at kapangyarihan, Panginoon namin Diyos, makatawag pa ng maraming mga taong hanggang ngayon nabubuhay pa sa mga kadiliman at sari-saring mga liko na mga aral
At sila po, Panginoon, ay magkaroon din ng banal na takot, makabalik sa iyong banal na iglesia, sa nag-iisang iglesyang napasulat sa banal na kasulatan, na ito po ang iyong katawan, binayaran mo ng sarili mong dugo sa bundok ng Kalbaryo, na kinaroroonan po ng katubusan at ng kapatawaran ng aming mga kasalanan. Panginoon namin Diyos, idinadalangin din namin sa iyo, dagdagan mo po ang aming mga hiram na buhay, lalo na nga po kami na mayroon ng mga katandaan, patuloy nang nalalapit sa aming mga kamatayan, mayroon pa kaming sari-saring karamdaman, katulad po ng iyong lingkod. Gayon din ni kapatid na Rosita, ni Prospero, ni Glenda, ni kapatid na Concepcion, ni Florito, ni Robert at ni Mercedita, gayon din po ni kapatid na Olivia at kapatid na Mirna, ni kapatid na Avelino at kapatid na Expectacion Valencia. Dumadalangin kaming alang-alang po sa kami ang mayroon ng mga katandaan sa iyong banal na katawan. Una sa lahat, dagdagan mo po ang aming pananampalataya. Bigyan mo rin kami ng banal na katapangan na aming maipahayag hindi lamang sa aming sangbahayan, kung hindi maipahayag namin ang iyong kagilagilalas na katotohanan, kung baga maaari sa lahat ng mga tao sa ibabaw ng sanglibutan. Ingatan mo rin po sana ang lahat ng aming mga mahal sa buhay, mga anak namin, mga manugang at mga apo, tulad po ni Emmanuel, ni Bobby, ni Noel, ni Ruth at ni Joel, ni Chofilo, ni Rosemary, ni Flor, ni Irene, ni Cheche at ni Malu, ni JC, ni BJ, ni JR at John Macho, ni Paul Noren at Sarah, ni Micah, Laika, Joshua, Rebecca at Kay. Huwag mo rin sanang pababayaan si Prospero Jr., si Chuchay, si Pinky at si Philip, si Daniel Valencia, si David Valencia, si Abner at si Enrico Gonzalez, si Shannon, si Ana Lera, si Bayan Guanzon, si Jacob Sanchez Gonzalez, si Lolita, si Susan, si Jingjing, si Lenlen, si Pe at si Ador, si Pido at si Victoria, si Rosemary at si Flor. Higit na nga silang nangangalat sa malalayong mga bansa't mga bayan upang humanap ng kanilang kakainin sa araw-araw. Huwag mo sanang iwawalay sila, Panginoon, sa iyong makapangyarihang paningin, at kung paanong pinagpapala mo kami na kanilang mga magulang ng dahil sa aming paglilingkod sa iyo. Tutulungan mo rin po silang mapalayo sa biglang kamatay at mabibigat na karamdaman sa kamay po ng hostisya, sa mga taong tampalasan at sa lahat ng nangakaumang nakapanganiban. Ama, kahabagan mo rin po ang bawat loob at labas ng aming mga tahanan, maging ang aming mga sasakyan, mumunting ari-arian, mga halamanan at mga hayupan. Huwag mo rin po sanang ipagkakaloob sa mga sunog, sa mga lindol, sa malalakas na ulan, sa mga baha at sa mga daluyong, sa kamay po ng pamahalaan, sa mga digmaan, sa mga magnanakaw, lalong-lalo na po sa aming masasamang mga taong kapitbahay. Ama, lubos ang aming pananampalataya. Lubos ang aming pag-asang dinirinig mo po ang aming mga pananalangin sa gabi pong ito. Pagkatapos na kami po ay iyong pakainin ng iyong mga ginintuang aral, Panginoon naming Diyos, basbasan mo po kaming lahat at pagkalooban mo nawa kami ng mga kapayapaan, marating namin ang ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ito po'y idinadalangin namin, ipinapakiusap namin sa tanging pangalan at karapatan mo po lamang na Diyos, Kristo Jesus na aming tagapagligtas, magmula po ngayon at magpakaikailanman. Amen. At ngayon po, bago tayo dumako sa ating ika-22 propaganda o banal na aralin, na tumatalakay po doon sa tinatawag na mga Nephilim, sapagkat marami po ang mga tao, dahil nga po yung kanilang mga relihiyon o mga iglesia,
Itinuturo yun daw mga Nephilim, yun daw po ang mga anghel na ipinukol ng Diyos galing sa langit. Yun daw po ang tinatawag na grupo ni Cherubim. Kilala po natin si Cherubim, kanang kamay ng Diyos, na ito nga po ay may mga kasama, laksa-laksang mga anghel niya na nakipagdigma sa Diyos sapagkat ibig nilang ibaksak ang Diyos at sila na ang maghari-harian. Nang ipukol daw po ito dito sa lupa, ito raw ang mga naging higante na sumiping daw sa mga anak na babae ng tao. Yung po ay isang napakalaking kasinungalingan. Dadapot bago natin yaon pakinggan, sa uyan muna natin sumandali ang nakalipas nating 21 aralin na ang simulain ng espiritismo ay hindi po ito sa Diyos nang galing at ito po ay kabawal-bawalan ng Diyos. Naunawaan po natin na ang kanyang bansa o bayan ng Diyos ng mga Israelita sa Leviticus 19:26 kabilin-bilinan ng Diyos bago nila tanggapin ang lupain na ipinangako na binubukala ng pulot at ng gata. Yun nga pong lupain ng Kanaan. Pinagbilinan sila, una sa lahat, huwag kayong kakain ng anumang pagkain na may dugo, tulad po ng dinuguan. At huwag kayong mang-eengkanto ni magpapamahiin. Ito po ay mga masamang espiritu. Sa Leviticus din 26, at ang wika ng Diyos, kayo na aking mga anak, pag naroon na kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyo, huwag kayong magbabalik sa masasamang mga espiritu. Ang ibig sabihin, sa mga masasamang gawain na ginagawa nitong mga taga-Kanaan na unang may-ari nitong lupain na ipinamana ko sa inyo. Sapagkat kapag kayo ay nanalig sa kanila, naniwala saan? Sa pangkukulam, pang-eengkanto, yung magic-magic, at gayon din po sa pagbabasa ng mga wika nga hula-hula, yung horoscope, yung tinatawag na pagbasa ng mga baraha, magagalit ang Diyos, ang wika niya, itititig ko ang aking mukha sa inyo at aalisin ko kayo sa aking bayan. Itatakwil tayo ng Diyos. At pinatunayan po sa atin, tulad po ng sinasabi sa Deuteronomio 18:11, mga kapatid, unahin po natin 18:10, kung natatandaan ninyo, huwag na huwag makakasumpong sa iyo ng sino mang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae, o manghuhula, yan, hula-hula, horoscope, o nagmamasid ng mga pamahiin, engkantador o manggagaway. Mga kapatid, maging engkantador ng mga ahas, o nakikipagsanggunian sa masamang espiritu, mahiko, o sumasangguni sa mga patay, 18:11 ng Deuteronomio. Napakasama po, mga kapatid. Huwag tayong makikipag-usap sa mga magulang natin na matagal nang patay. Kaya nga po, yung paniniwala ng mga espiritista, nakikipag-usap sa mga patay, yan po ay gawa, utos, aral po ng mga demonyo. Nakakatakot po yan, napakasama. Marami pong mga tao, maging Pilipino man, Amerikano, at sa lahat ng bansa, maraming tinatawag na organisasyong pangrelihiyon na mga hindi man tinatawag na espiritista, pero may iba't ibang uri sila ng mga relihiyon na nakikipag-usap sa kanilang mga patay. At yung mga anak nila na mga lalaki at babae, lalo na yung mga bata, pinararaan sa apoy. Ang ibig lang sabihin, itinatapon po yun sa kanilang Diyos-Diyosan. Sa pamamagitan po ng apoy, isinasakripisyo nila. Tulad ng nakikita natin sa mga pelikula at mga documentary film, lalo na rito sa Mexico, yung tinatawag na mga Azteca, ng unang panahon at hanggang ngayon ipinakita, may gumagawa pa niyan.
lihim nga po lamang yung kanilang isinasakripisyo, minsan yung mga dalaga, batang-bata, ipinupukol nila sa kanilang Diyos-Diyosan. At sa huling kapanahonang ito, merong nagpaparaan sa apoy na mga bata, na mga anak na bata ng kanilang mga magulang. Sa pamamagitan po naman ng mga tawas-tawas. Yan pong tawas pamahiin yan minana sa ating mga lelong, lelang, ingkung, kaingkung-ingkungan. Na kung may sakit yung anak mong bata, lalaki man o babae, hindi gumagaling, magpatawas ka tumawag ka ng marunong magtawas, kukuha ng kandila, yung tawas susunugin, may nakahandang isang plangganitong tubig, pagpatak ng tawas, kung ano itsura ng muka ng tawas, nandun tinan mo kung sino ang kamag-anak mo, kaibigan mo, kapitbahay mo, nakamukha ng pumatak na tawas, mukhang larawan, yun ang kumulam sa anak mo. O yun ang natuwa. Yan po mga masasama. Yan po ayaw ng Diyos. Kaya naman po sa atin sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, dito po sa ating pinagsasama-samahan, kung alin yung bawal ng Diyos, hindi natin ginagawa. Tulad po ng pagkain ng dinuguan, tulad po ng pangkukulam, tulad po ng pagpaparaan nga sa apoy o sa tawas-tawas sa huling araw na ito. Higit na nga ang pakikipag-usap sa mga patay. Nakita natin ang isang mabuting halimbawa. Napasulat sa Biblia si Haring Saul. Nang iwan na siya ng Diyos at namatay na ang propeta ng Diyos na ang pangalan ay Samuel, nagiyagis na si Saul, unang hari ng Israel, at sa kanyang pagkatakot na mawawala na siya sa pagiging hari, kumonsulta siya sa isang espiritistang babae, nakikipag-usap sa patay. Pinagbigyan naman siya ng espiritistang babae, at naibangon nga po sa kanyang libingan ang kaluluwa ni Propeta Samuel. At nang bumangon na nga po si Samuel, nagalit kay Haring Saul, bakit mo ako binabagabag sa aking pag-ahon? Sa mga anak ng Diyos, ako, kayo, tayo, pag namatay tayo sa paglilingkod, tayo po hindi patay. Natutulog po tayo. Hinihintay natin ang ikalawang pagparito, gigisingin tayo. Tulad po sa sinasabi sa unang Tesalonica 4:16 hanggang 17. Ang Panginoon din ang bababang mula sa mga langit. May tinig ng arkanghel, may pakakak ng Diyos. Kung magkagayon ang mga nangamatay kay Kristo Jesus, namatay sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa paglilingkod, una tayong mabubuhay na mag-uli sa mga patay. At kung ako naman, kayo, 2013, ngayon maghuhukom ang Diyos, ang Panginoon, at ang mga buhay, mga kapatid, hindi mauuna. At kung magkagayon tayong nangabubuhay, ituloy nyo pagbasa sa unang Tesalonica 4:16 hanggang 18, kung magkagayon tayo nangabubuhay pa, aagawin kasama nila sa mga alapaap. Hindi po tayo mahuhuli. Hindi rin sila mauuna. Sabay-sabay tayo. At doon nga po na linsunod ang sinabi ng Panginoong Yesus, kung magkagayon, merong nauna na naging iglesia ng Diyos, magiging huli. At merong nahuli, kailan lang binautismuhan, magiging una. Na kung liliwanagin, nauna ka mang binautismuhan sa akin, o ako nahuli, ako nauna, o ikaw ang nahuli, lahat tayo, sabay-sabay, papanhik sa langit ang mga nangamatay sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na naglingkod kay Kristo, unang mga bubuhay na maguli sa mga patay, at ang nangabubuhay pa sa ikalawang pagparito, sabay-sabay, titipunin, dadalhin sa bagong langit at sa bagong lupa, mga kapatid at mga magulang, sa buhay na walang hanggan. Kaya nga po, napakinggan natin, nagagalit po ang Diyos pagka
ang kanyang mga lingkod nakikipag-usap sa mga patay. Nagagalit po ang Diyos pagka ang mga iglesia ng Diyos kumakain ng dinuguan. Galit na galit ang Diyos sa kanyang mga anak sa iglesia ng Diyos kung sumasamba sa mga larawan kay Virgin Maria, kay Kalunsod, kay Lorenzo Ruiz, kung kani-kaninong mga taong matagal nang patay. Sa mga larawan, ayaw na ayaw ng Diyos yan. Aalisin tayo ng Diyos. Itatapon tayo sa labas ng iglesia, diyan na nga ang pagngangalit ng mga ngipin. Kaya nga po, napakaganda ng turo at aral sa atin. Sa loob po ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, yun pong simulain ng mga espiritista, yung mga simulain ng mga mangkukulam, yung simulain ng mga kumakain ng mga dinuguan, yung simulain ng mga sumasamba sa mga larawan, yung simulain ng mga taong nakikipag-usap sa mga patay. Hindi po galing sa Diyos yan, bawal ng Diyos, kaya kanino galing yan? Yan nga po ang tinatawag na utos at aral ng mga demonyo. At sinsay sa mga katotohanan, utos, aral, katha ng mga Hudyo at ng mga tao, sinsay sa katotohanan, Tito 1:14. Yan po ang ating napakinggan, mga magulang at mga kapatid. Kaya nga po ang ibig ng Diyos, sana lahat ng tao makinig ng ating propaganda, sapagkat ito'y mabuti at nakakalugod sa paningin ng Diyos. Ang wika ni Apostol Pablo, na ang lahat ng tao ay mga ligtas. Ayaw po ng Diyos na ang sino man sa nilalang niya sa kanyang larawan itapon niya sa impyerno. Kaya nga lamang po ayaw makinig ng tao Itinuturuan nga tayo ng Diyos kung paano tayo makakarating sa langit. Kayo namang mga Katoliko, kayo mga Protestante, masyado kayong maramdamin, masyado kayong masasaktin. Pag nangangaral ang iglesia ng Diyos sa inyo, na bawal ang sumamba kay Maria, kay Kalunsod, kung kani-kaninong tao, nagagalit kayo sa amin. Pag sinasabi naming bawal ng Diyos ang dinuguan, hindi pagkain yan Galit kayo sa amin, lalo na kayong mga kamag-anak ko, mga pamangking ko, mga bayaw ko, mga hipag ko. Galit kayo sa akin, galit kayo sa amin. Wala akong magagawa sa inyo. Kami hanggang doon lang sa pangangaral ng katotohanan. At harinawa, yung mga kaibigan namin na hindi naman namin kamag-anak, harinawa kayo man lang katukin ng Diyos. Ipinapanalangin namin kung mapakinggan ninyo ang kanyang mga pangangaral, magkaroon tayo ng pagkatakot sa Diyos, hanapin na natin siya. Ang pagkatakot pasimula ng karunungan, mga kapatid, yan ang idinadalangin namin sa inyo. At sa araw po namang ito, isang natatangi nga pong aralin. Ang aralin bilang ika-22. Ang wika po sa Genesis 6:4, ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw na yon. At pagkatapos din naman na makasiping ang mga anak ng Diyos sa mga anak na babae ng tao at mga kaanak sila sa kanila, ang mga ito rin ang naging makapangyarihan ng unang panahon na mga lalaking bantog. Mga kapatid at mga magulang, datapwat, sa unang pagkakataon po, niloob ng Diyos na may makasama ang inyong alipin, ang aming minamahal na isa sa mga ministro sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang aking kapatid sa Espiritu, at gayon din naman kapatid ko sa aking laman. Walang iba kung hindi si kapatid na Prospero Gonzales. Siya po ang sa atin ay unang magbubukas ng ating banal na aralin. Tayo po ay magsipakinig, mga iginagalang naming mga mahal sa buhay, mga kapatid at mga kaibigan. Sa banal at marangal at dakilang pangalan po ng ating Panginoon, hindi po akong bumabati sa inyong lahat ng isang banal na kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Salamat po, at sa kabila ng napakarami mga nakakatakot, nakahihindik,
at tunay na mga nakagigimbal-gimbal na mga pangyayari sa buong sanlibutan, na sadyang ito ay patunay lamang at patotoo ng ating dakilang Diyos na lumikha. Sa mga banal na kasulatan ay nasasaad na sa mga huling araw na ito ay tunay na ang panahon ay mapanganib, at sino ang magsasabi at sino ang hindi tatanggap ng isang katotohanan nang sabihin ng ating dakilang Diyos na kayo ay makakarinig ng digmaan sa iba't ibang dako. Makakarinig din tayo ng mga tinatawag na mga paglindol at tuwirang sinasaad sa mga habili ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. At tunay na sa mga huling araw ang panahon ay mapanganib. Amen. Mga kapatid, tayo ngayon ang mga piping saksi, mga nagaganap na kaganapan. Kaya nga't katulad ng sinabi ng naunang nagsalita si kapatid na Junior Gonzales, tayo po sa mga pagkakataong ito na nais pa rin ng Diyos na sana'y buksan na natin ang ating mga kaisipan, tuwiran na natin yakapin ng isang katotohanan na tanging ang tuwirang pagkilala, ang tuwirang pagdakila at lubusang pananampalataya Amen. sa isang dakilang lumikha na dilibat sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya lamang ang tanging kaparaanan upang tayong lahat sa pangako at salita ng Diyos na hindi masisira, lahat tayo ay magkaroon ng kanyang ipinangangakong buhay na walang hanggan. Amen. At sa umaga pong ito, minarapat po ng Diyos, mga kapatid, sana buksan ninyong muli ang inyong pakikinig. Ang isang araling ito ay maaaring sabihin ninyong kakaiba at maaaring ngayon po lamang ninyo maaaring marinig. Ganito po ang suheto ng ating pag-aaralan. Babasahin ko po muna sa wikang Tagalog. Ang wika po rito sa aklat ng Henesis sa kapitulo 6 at ang bersikulo ay 4. Ganito po ang ating mababasa. Ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw na yaon, at pagkatapos din naman na makasiping ang mga anak ng Diyos sa mga anak na babae ng tao, at magkaanak sila sa kanila, ang mga ito rin ang naging makapangyarihan ng unang panahon na mga lalaking bantog. Dito po ay mayroong binabanggit na mga higante na nung anyang kapanahon ng yaon ay mga nasa lupa na nabusisiin o lubusang alamin kung ano ang mga kahulugan ng nasusulat sa mga banal na kasulatan. Una po sa lahat, ano po baga ang mahigpit na bilin ng Diyos sa lahat ng mga tao tungkol sa mga banal na kasulatan? Sa aklat po ng Apokalipsis sa kapitulo 22, ito po ay sa mga huling bahagi na ng mga aklat ng banal na kasulatan. 22:16, ganito po ang ating mababasa. At akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpatotoo ng mga bagay na ito sa iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga. Sa 18, aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula na aklat na ito, kung ang sinuman ay magdaragdag ng mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Sa makatwid, sa banal na kasulatan, hindi ka maaaring magdagdag ng ano pamang iyong kuro-kuro, ng ano pamang iyong mga kadahilanan, ng ano pamang nasa iyong mga kaisipan, maliban na doon sa nasusulat. Amen. At dito rin po sa kasunod na talata sa 19, at kung ang sinuman ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. Ang ibig sabihin, wala ka ng kapag-asa doon sa buhay na walang hanggan. Ang ibig sabihin, ikaw ay diretso na doon sa pagngangalit ng apoy, sapagkat ikaw ay mapapasa apoy at sa asupre. Sapagkat
Dito po sa ating pag-aaral na ito, sa ngayon po mga kapatid, atin pong sana'y mapapansin ang mga pangangaral ng maraming mga relihiyon, lalong-lalo na po ng iglesyang kinagisnan, at maging ng mga protestante. Talamak na po talaga, na marami pong mga tao ang nagsisipaniwala na yaong Nephilim, yaong mga angheles na sinasabi na kerubin na mula sa langit, na ipinukol nga ng Diyos dito sa lupa, yaon daw ang mga sumiping at nagkaanak sa mga anak ng tao. Pakatandaan po natin na ito pong mga itinapong angeles na ito, itinapon na po ito ng Diyos, itinakwin na po ito ng Diyos. Ito po ay tunay na sinumpan ng Diyos. At ito pong mga angeles na ito, pakatandaan po natin, wala po sila sa lamang katawang na katulad po ng nasa sa atin. Sila po ay mga espiritual. Mga angeles po yan eh. Kaya paano sila makakasiping? Yan po ang ngayon ay pinangangalandakan at pinangangaral ng maraming mga iglesia. Kaya naman, patuloy po nating pag-aralan ang talatang ito na ating pinag-aaralan. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng salitang Nephilim? Sagot po muna sa Nephilim. Ang wika po dito sa pagsasaliksik po natin, Nephilim is a rendered fallen or possibly failure, a tyrant or a bully. Ibig sabihin pala nito yung palang Nephilim ay talagang masama. Ito pala ay talagang ibinaksak. Ito pala ay tuwirang salbahe. Fallen or possibly failure, a tyrant or a bully. Ito po ay mga inihulog na mula sa langit. Sila po ay mapanglupig na kalaban. Ang referensya po natin dito ay yung online Bible Encyclopedia. Ito rin po ang naging demonyo sa lupa o si Lucifer na ating nakikilala ngayon. Si Cherubim, ang kasama niyang mga anghel, ay tunay na tinatawag na mga Nephilim. Yung pong mga walang laman na yon, yung pong mga masamang espiritu na yon, yung pong mga isinumpa na rin ng Diyos na yon po ang mga Nephilim na inilagay na nga po rito sa tinatawag na ating kinaroroonan. Kaya't nagkakamali ang ibang relihiyon sa kanilang mga paniniwala na sila po ay anak ng Diyos. Paano pa sila magiging anak ng Diyos? Isinumpa na nga sila at itinapon na nga po sila. Yan po ang dapat nating maalaman. Bibigyan mo ng konklusyon na itong mga higanteng ito pa rin ang itinapon ng Diyos at pagkatapos ito pa rin ang nakisama sa tao. It was a wrong conclusion. Right? There was some concession, I must admit. Meron silang influensya pagka sila yung espiritu. Kaya nga, ang wika pa rin ng banal na kasulatan, ang lupa ay nababalot na nga ng kasamaan ng dahil saan? Sa masamang espiritu na naririto sa lupa. Ito ang tinatawag na Lucifer. Ito ang nag-udyo na gumawa ng paglaban ng kasamaan ng lahat ng labag sa mga aral at utos ng ating dakilang lumikha. Ang sagot sa ikalawang tanong natin, doon sa iba pang several English translations such as the King James Version, rendered the word giants. The Greek Septuagint, the word Nephilim was also translated as gigantes or giant, gigantes. This translation is undoubtedly used. The Nephilim later because known as giants to the ancient Hebrews. Yung Nephilim talagang mga higante sa wikang Hebreo. Malalaking tao. As illustrated by the manner in which they were referred when the Israelite spies were sent into Canaan. Kung inyong natatandaan ng makarating na, ang mga tao ng Diyos pagkatapos na mailikas mula sa Ehipto ni Moses, ang nangunguna na noon ay si Caleb, nagpadala siya ng mga
kapatiran noon sa iglesia, nagpadala siya ng mga tauhan ng mga Hudyo na kasamahan na rin nila Moses at nila Caleb upang manmanan muna, upang tignan muna yung lupang Kanaan na itinuro ng Diyos na kanilang paroroonan. At dito sa 13:30, pakinggan po ninyo sa aklat ng mga bilang kung ano ang sinabi, kung ano ang mga inireport nitong mga nangunang maniniktik o unang tumingin muna sa bayan ng Kanaan. At pinatahimik ni Caleb ang bayan sa harapan ni Moses at sinabi, ating akyatin paminsan at ating ariin sapagkat kaya natin silang lupigin. At sa 31, ngunit sinabi ng mga lalaking nagsiakyat na kasama niya, yung mga nangauna na, hindi tayo makaakyat laban sa kasabayan sapagkat sila'y malakas kaysa atin. Sa 32, at sila'y nagdala ng maraming balita tungkol sa lupain kanilang tinitiktikan sa mga anak ni Israel na sinasabi, ang lupain na aming pinaroonan upang tiktikan ay isang lupain na kinakain ang mga tumataan noon, cannibals, at lahat ng bayan na aming makita roon ay mga taong malalaki. Giant. Sa makatwid, talagang mga higante o mga malalaking tao. Mga kapatid, pakatandaan ninyo. Sa kapanahon na natin ngayon, tayo ba ay walang nakikitang mga malalaking tao? Sa basketball lamang, nakita ba ninyo itong si Shaquille? Si Jabbar. Sila Jabbar? At meron pa, sa wrestling, natatandaan ko, merong isang 8-footer. 8.5-footer na namatay na nga lamang. I think si Andrew the Giant na namatay na nga lamang. Napakalaking tao nito. Abay, pag masalubong natin ito, lalo na kung kami, siguradong tatakbo ka. Sapagkat sasabihin mo, hindi na nga tao ito. Sapagkat tunay ng mga malalaki. At kung kayo ay narito sa Amerika, makakita kayo. Madalas, naglalakas na po tayo dito kahit na may araw. Makikita mo, biglang susupot sa kanto. Isang napakalaking, bakit itong pagpatawad ako, hindi ko naman pinapansin ang kanilang kulay, lalo na itong may itim. Masasalubong mong bigla sa corner ng isang kalye. Makikita, biglang napakalaki, nasa harapan mo. Talaga po maraming malalaking tao na sabon at marami rin namang mga unado hanggang ngayon. Sapagkat lahat yan ay mga likha ng Diyos. Sino ang makatututoy? Kaya nga po sa banal na kasulatan, nag-ibalita ng mga tiktik nitong si Caleb na nakita nila na maraming malalaki at mga higanting mga tao. Hindi tayo dapat na magtaka. Because even during that time, marami sadya. Yan lamang sa Africa, napakarami ng malalaki at may itim na tao. Di lalo na matatakot ka. Yung mga lahi talaga. Talagang merong mga lahi. Kaya nga, dito pa rin, sa 13:33, at doon na niya ay aming nakita ang mga Nephilim. Ayun, binanggit na ang salitang Nephilim. At ang mga anak ni anak na mula sa mga Nephilim. At kami, sa aming sariling paningin, ay naging parang mga balang. At gayon din kami sa kanilang paningin. Ang sabi nitong mga tiktik ni Caleb, kami ay niya mismo, napansin namin, may para kami mga tipaklong na lamang, para na lamang kami mga balang sa liit namin. Sa lalaki nitong mga taong nakita namin doon sa paroroonan nating bayan ng Kanaan. They were dwarfs compared to the Philims, based on archaeological findings in those days, possibly because the days of the giants, animals like dinosaurs, before the first deluge. Katunayan niya, sinong makapagsisinungaling? Kita natin dito po sa Los Angeles. Meron po ritong, anong tawag doon sa isang lugar na... Museum. Meron po ritong museum. Kita po naming mag-asawa dahil nakarating na po ewan kong kasama si Glenda ron. Nakarating po ako sa museo. I don't know if it's in New York or here in Los Angeles. Los Angeles, meron din. Napakalaki pong dinosaur, yung buto. Kompleto po, napakahaba ng building na yon.
At talagang nakatingin ako sa taas. Tingin na tingin po ako sa taas. And I was really awed. Talaga ako'y nang gilalas na talagang totoo nga na mayroong mga malalaking hayop ng mga unang kapanahonan ng tao. Na kung ngayon ay tunay na mayroon nga pong malalaking tao rin. Kaya nga po sa pag-aaral na ito, tunay baga na sadyang itong mga Nephilim na ito ay ito mismo ang inihagis ng Diyos na nakisiping sa mga tao na anak ng tao, sa mga babae na anak ng tao. Ano po ba ngayon ang katunayan sa Biblia? Na hindi ito, ang mga Nephilim na ito, ang tinutukoy na sumiping sa mga tao. Dito po, patutunayan natin na mali ang iniaaral. Na pawang mga kaisipan lamang at konklusyon ng mga taong nangangaral na itong inihagis na ito, na itong mga malaking tao ito, ang sinasabing mga anak ng Diyos, ang sumiping sa mga tao na anak ng tao. Sa Genesis 4:25, pakinggan po natin ang sinasabi. At nakilalang muli ni Adam ang kanyang asawa at ng anak ng isang lalaki. At tinawag ang kanyang pangalan na Seth, sapagkat aniya'y binigyan ako ng Diyos ng ibang anak na kahalili ni Abel, sapagkat siya'y pinatay ni Cain. Alam natin ang kasaysayan, si Cain at si Abel, pinatay ni Cain si Abel, nawala ng anak, itong si Adam, dadapat ang wika niya, pinagkalooban ako uli ng anak, ang anak kong ito ay tinawag kong si Seth. At pagkatapos, nagkaanak naman si Seth ng isang lalaki, at tinawag ang kanyang pangalan na Enos. Noon ay pinasimulan na ng mga tao ang pagtawag sa pangalan ng Panginoon. Naging mapagpasalamat. Lubusang kumilala sa ating dakilang Diyos. Dito po nagpasimula ang pagrami ng mga tao. Kaya nga, sino ngayon o sino po baga ang mga anak ng Diyos? Yan ang ating maitatanong para tuwirang alamin natin kung sino nga yung mga tunay na marapat na tawaging mga anak ng Diyos. Sa aklat po ng Mateo, sa Kapitulo 22 at ang versikulo ay 45, ganito po ang ating mababasa. Kung tinatawag nga siya ni David na Panginoon, si David po tumatawag na Panginoon sa ating Panginoong Jesucristo, paano siya'y kaniyang naging anak? Sapagkat, ipinangangaral nga po sa banal na nitong mga relihiyong ito, na ang wika po ng banal na kasulatan, kung mismo si David, pumapanginoon sa ating Panginoong Jesucristo, bakit ngayon ipinangangaral ninyo, yung pinangangalandakan na itong si David ay anak ang ating Panginoong Jesucristo? Ito po ay tanong na nagpapaliwanag din, contrary to the beliefs of the Jews, that David is the father or the root of Jesus, like Mary as the mother of God. Katulad po ng mga Katoliko, pinangangalandakan ng ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang ina ay si Maria, si Birheng Maria. Ito po ay pawang kamalian. Sapagkat pakatandaan po natin, paano magiging anak ang nilikha lamang noong makapangyarihan sa lahat, noong nag-iisang Diyos na buhay. Paano mangyayari yun? Paano magiging ina? Paano magiging ina? Samantalang sa banal na kasulatan, ang sinasabi mismo ng ating dakilang Diyos, mismo maliwanag sinasabi niya, ako ang kahapon, ang ngayon, at ang darating. Walang pinagmulan. Siya ang nakalipas, siya ang ngayon, at siya ang darating. Walang pinagmulan. Dahil nga po sa talatang ito na maliwanag, na ang tumatawag sa Panginoon, tulad ni David, ay sila ang mga anak ng Diyos. At ang mga tumatawag na mga taong ito sa Diyos, sila ang mga anak ng Diyos, na tinutukoy na sumiping at nagkaanak sa mga magagandang anak na mga babae ng mga tao. Alam po ba ninyo ang isang tuwirang
talata na magpapatotoo at tuwirang mag-aalis ng tinatawag na lubusang pagkaunawa. Pakinggan ninyo. Tunay po ba na sa Henesis 6:1, ganito po ang ating mababasa. At nangyari nang magpasimula na dumami ang mga tao sa balat ng lupa at magkaanak ng mga babae. Kahit noon at ngayon, tunay na mga anak ng Diyos ay hindi karaniwang nakikihalubilo sa lahat ng mga tao. Kaya nga, nang sila ay magkaroon ng pagkakataon na makita nila o makilala ang mga anak na babae ng mga tao ng sanlibutan, itong mga taong ito na anak ng sanlibutan, ito po ay mga walang Diyos. At dahil dito, na nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao, at sila'y nagsikuha ng kanilang asawa na kanilang mga pinili. At dahil po rito sa mga pangyayari ito, ay nagkaroon ng hapo ng mga araw na iyon, ay naroon din ang mga malalaking tao o yung mga higante o yung mga Nephilim. Pero hindi po sila ang mga angeles na itinapon sa lupa, sapagkat tunay kailanman hindi sila maaring makipagliig. Saan? Sa mga tao o sa mga babae na anak ng tao na mga walang Diyos, sapagkat sila, itong mga Nephilim na ito, itong mga inihagis na ito, itong mga isinumpa na ito ng ating dakilang Diyos, anong sinasabi po ng banal na kasulatan? Sila po ay walang laman at walang buto. Paano makapaglinig? Sila po ay espiritu. Kaya nga po sa banal na kasulatan, dito po sa aklat ng Efeso, hayaan ninyong basahin ko po ang isa sa huling talata na akin pong babasahin. Dito po sa aklat ng Efeso sa kapitulo 6 at ang bersikulo ay 12. Ganito po ang ating mababasa, mga kapatid. Pakinggan ninyo at ito. Kung ito ay hindi ninyo nararanasan at kung ito ang hindi ninyo lubusang sinasampalatayanan, mga kapatid, mag-isip-isip po tayo, siyasatin natin ang ating mga sarili. Ang wika po ng banal na kasulatan. Si Apostol Pablo pa rin po sa mga taga-Efeso, ang wika niya, sapagkat ang ating pakikipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, laban sa mga dakong kaitaasan. Kaya nga po, madalas, mga kapatid at maging sa mga kaibigan naming nakikinig, at maging sa mga taong ngayon po lamang makakapakinig ng ganitong mga aralin, hindi po ba madalas ang ating kaaway, ang ating pakikibaka sa mga huling araw na ito ay tungkol doon sa mga nangangaral ng mga kadiliman. Madalas sa amin, naririnig ninyo. Kaya nga po, nakikita ninyo ang sanlibutan sa kaunting kahirapan, sa kaunting suliranin, o maging sa anumang kabigatan ng buhay na ito. Wala silang matakbuhan kung hindi ang gumawa na ng tinatawag na kasamaan. Ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Doon tayo sa katotohanan, doon tayo sa katwiran. Ayon po naman sa banal na kasulatan, ano na nga po baga ang kinalabasan ng pagsasama ng mga anak ng Diyos at ng mga anak na babae ng tao sa sanlibutan ito? Yung pong mga anak ng tao na mga babae ngayon, yaon po ang sanlibutan, yaon po ang mga walang Diyos. Dito po, si kapatid na Junior Gonzales ang siyang magpapatuloy. At nawa, mga kapatid, ang Espiritu ng Diyos, ang kanyang katotohanan, ang kanyang katwiran, ang siyang patuloy na dumaloy sa ating puso at kaisipan, tunay na manatili at maging daan natin hanggang doon sa buhay na walang hanggan. Salamat po, mga kapatid. Amen. Salamat po sa Panginoon na nagbigay ng katalinuhan at ng lakas ng loob
kay kapatid na Prospero upang masalita kung ano ang nakasulat sa banal na kasulatan. Ibig ko po na ating maunawaan na ito pong ating pinag-aaralan ay tungkol sa isang aralin. Itinuturo ito kinasampalatayanan, kinikilala ng maraming relihiyon. Yung salita pong Nephilim, ito po ay 2 ulit lamang nabanggit sa Biblia. Kaya po niloob ng Diyos na ipabasa kay kapatid na Prospero yung pagpapaliwanag ng New International Version of the Holy Scriptures. Yun ngayon ang ginagamit ng mga Protestante. The Nephilims were on the earth in those days. And also afterwards, when the sons of God went to the daughters of humans and had children by them, they were the heroes of the old men of renown. Yun ang international version ngayon. Napakinggan natin, sinabi ni kapatid na Prospero ang mahigpit na tagubili ng Panginoong Hesus. Bawal po ang magdagdag. Bawal din po ang magbawas sa Biblia. Nang ito'y basahin ni kapatid na Prospero sa pinanggalingan na original na King James Version, na ito ang may espiritu ng Diyos. Kinasangkapan si Haring Santiago, 1611, kung hindi po ako nagkakamali, sa Inglaterra. Mga magulang at mga kapatid, at nang ito'y isalin, magmula sa Aramaic at doon sa isang aklat ng kasulutang nakasulat sa Grego na Septuagint. Yung Old Testament nakasulat po originally sa Hebrew. Yung tinatawag nilang Torah o Pentateuch. Yung bagong tipahan nang ang ating Panginoong Jesucristo at ang mga apostol ay magpasimulang magsipangaral, kilala at mas badtog yung salitang Griego dahil nga kay Alexander the Great, na naging hari din naman ng buong sanglibutan noon. Nakasulat po yon sa Griego na kung tawagin nila ay Septuagint. Ang ginawa ni Haring Santiago ng Inglaterra na may patnubay ng Diyos, dito po sa King James Version, wala na pong binabanggit na Nephilim. Makinig po tayo. Sa kanyang King James Version, chapter 6 and the verses 4 of Genesis, there were giants. Wala na po yung Nephilim. There were giants in the earth those days. May mga higante ng kapanahunan iyon. And also after that, makinig kayo mabuti ha. Itatranslate ko na sa King James para huwag tayong maligaw. Nang panahon iyon, ito po yung panahon, makinig kayo, bago po gunawin ang mundo sa pamamagitan po ng tubig na galing sa langit, yung ulan ng panahon ni Nunong Noah. Dito'y pasimula pa lang na dumadami ang mga tao. Alam natin, mga magulang at mga kapatid, Eva, Adam, Cain, Abel, pinatay ika ni Cain si Abel na inggit. Pagkatapos, mga magulang, binigyan uli ng isang anak si Seth, nagpasimulang dumami uli. Mga kapatid, ang mga tao, at ibig kong malaman ninyo, si Eva at si Adam, hindi lang si Cain at si Abel ang naging anak. Maraming naging anak. Mag-aral kayo, magbasa kayo. Maraming naging anak. Maraming lumabas na lahi kay Eva at kay Adam, hindi lang si Cain at si Abel. At nang palitan nga ng Diyos si Cain, ipinanganak ang lalaking ang pangalan ay Seth. Pasimula
na tawagin o tumawag ang tao sa Diyos ng panahon ni Seth at ng kanyang lahi, nag-umpisa ang lahi ng mga tao na tumatawag sa Diyos. At ang lahat ng tumatawag sa Diyos, ang ibig sabihin, sumusunod sa Diyos, kamukha ni Enoch, lumakad na kasama ng Diyos, tinatawag na mga anak ng Diyos. Kaya nga si Enoch, ginawang halimbawa, sinangay sa langit, hindi nakakita ng kamatayan, kaya siya anak ng Diyos. At kung ibalik natin muli sa King James Version, 6:4 of Genesis, there were giants in the earth in those days. Merong mga higante ng mga kapanahonang yaon. Mga kapatid at mga magulang, at hindi naman kamukha nung ipinakita sa atin, nung mapanood natin tayong mga bata pa, yung the story of David and Goliath, akala mo naman, napakatore, 10-story building, hindi po. Sa ngayon po sa kasaysayan ng Biblia, makinig kayong mabuti, mga kapatid at mga magulang, ito po ang katotohanan. Itong si Goliath, na binabanggit ng Biblia na meron lamang 6.5 cubits ang height. Makinig kayo. Yung cubit, pag itin-translate mo sa inches natin o sa metrics, he is no taller than 9'7". Sabihin mo ng 10 foot. Ayan. Ito po, si Goliath. 10'7". At tangi kay Goliath, merong lumabas na hari sa tinatawag na Kanaan ng pangalan ay Og. Ito na siguro ang pinakamataas. 8 cubit. Na kung liliwanagin sa atin, 11 foot and 10 inches. Sabihin mo ng 12-footer. Yung 12 feet, ito lang sa aming Quezon. Kaya hindi po yung ginawa ng simbahang Katoliko, David and Goliath, akala mo toring malaki, hindi po. Yung mga pelikula ng mga Protestante, lalo na, akala mo napakalaking tao ni Goliath, hindi po. Kunin ninyo ang Biblia, huwag tayong magdaragdag. At nung kapanahunan na yon, mga magulang hanggang ngayon, ang average height ng mga tao na nilalang ng Diyos, 5 feet and 3 inches lamang. Mataas pa ako ng 1 inches. Bakit ako po ay 5'4"? Mga magulang, mga kapatid. At tangi sa atin, merong mga punggok, may mga unano, kamukha ni Sakeo. Yung pinuntahang bahay ng Panginoong Jesucristo, uminom pa ang Panginoon doon at ang 12 alagad. Natatandaan ninyo si Sakeo? Na sa kanyang pagiging maliit na tao, pumanik ng puno ng sikamoro para makita niya ang Panginoong Jesucristo. Kaya dito napakaliwanag po, mga magulang at mga kapatid. Yung tinutukoy nila ng Nephilim, hindi po ito mga anghel sa langit. Maski po sa Biblia, pinag-aralan, inusisa, sinikap, na ating hanapin kung may higanting itinapon galing sa langit. Wala po. May itinapon si Kerubim. Si Kerubim, alam natin, na lumaban sa Diyos, ibig tanggalin ang posisyon ng Diyos, yung kudeta sa langit, ipinukul sa lupa, kasama ang kanyang laksa-laksang mga laksa-laksa na mga angeles. Yan ang tinatawag na Nephilim. Kung merong seraphim sa langit, kung merong archangel, kung merong cherubim, meron pong Nephilim. Pero nagkataon lang na yung Nephilim na yon, kumakatawan din sa salita ng mga Griego na gigante, Nephilim, giant. Yun naman ang inilagay nila. Inilagay ng kung sinong wika nga itinuturo sa huling araw. Yan anghel galing sa langit. Sumiping daw sa mga anak na lalaki ng tao, na babae ng tao. Hindi po. Unang-una sinabi ng Panginoong Jesucristo, hindi ko na babasahin para wag tayong masyado humaba. Nagkakamali kayo sa hindi ninyo pagkaunawa sa mga banal na kasulatan. Sa langit, wala ng sex. Kung sasabihin mong si Kerubim may pinukul sa lupa, sa langit, anghel yan, walang sex yan. Pero makapangyarihan, mga kapatid. Kaya nga, nang ipaliwanag sa online dictionary,
at sa Encyclopedia of the Bible online sa internet, they are the failure. Sila ang mga itinapon, sila ang mga tyrant, sila ang tinatawag na mga kalaban ng Diyos, hindi po sila mga anak ng Diyos. At dito sa ating paksa, yung mga higante hindi naman tinawag na anak ng Diyos. Huwag kayong magugulumihanan, babasahin ko ulit. There were giants in the earth in those days. Merong mga higante nung panahon na yon sa lupa. Pagkatapos and also after that, at pagkatapos nga noon na merong mga higante sa lupa, when the sons of God, nang ang mga anak ng Diyos, sino yung mga anak ng Diyos? Yung lahi ni Seth. Yung lahi ni Seth na ipinalit ng Diyos kay Cain. At nangyari nga na ang mga anak ng Diyos na tumatawag sa Kanya, nakita nilang magaganda ang mga anak na babae ng tao. Sino ang tinutukoy na tao? Mga taong sanglibutan, mga taong walang Diyos, mga taga-Kanaan. Mga magulang at mga kapatid, doon nanggaling. Yun ang pinagmulan. Yun, doon nanirahan ang lahi ng matataas na tao. Kaya nang malapit nang pumasok ang mga Israel, at sinabi na ng Diyos kay Moses, magpahinga ka na, matulog ka na. Si Caleb at saka si Joshua, ang aking uutusan para magdala ng aking bayan sa Kanaan, sinabi ni Joshua at ni Caleb, subaybayan muna natin, magpadala muna tayo ng mga tiktik kung anong klaseng mga tao ang ating makakasagupa. At ang sabi nga ng mga tiktik na bumalik, hindi tayo mananalo sa kanila. Malalaki sila. Naging unano kami sa kanila. At doon sa bayan na ito, ang mga tao kumakain ng tao. They are cannibalizing people. They are eating their fellow men. Dapat hindi sila natakot. Sapagkat yun ang utos ng Diyos. Pumasok kayo! Kung ang Diyos ay nasa inyo, sinong lalaban sa inyo, ipinamamana ko sa inyo yan. Nagapi nila ang mga Pilistina o ang tinatawag na mga Cananeo, mga magulang at mga kapatid. Hindi po sumiping ang mga malalaking taong ito. Itong malalaking taong ito, bagaman mga higante, hindi po ito ang tinutukoy na mga anak ng Diyos. Paano magiging mga anak ng Diyos yun eh? Mga kalaban nga yan eh. Naiintindihan ba ninyo? Hindi. Huwag tayong magkamali. Yung tinutukoy ng mga anak ng Diyos, yun ang lahi ni Adam at ni Eva na lumabas sa kanilang anak na si Seth, na nang dumami ang mga anak ng Diyos, makinig kayong mabuti, ang mga anak ng Diyos hindi nakikisama sa mga taong sanglibutan. Meron silang sariling grupo. At maging ng panahon ni Apostol Pablo, mga magulang at mga kapatid, kabilin-bilinan huwag kayong makikipamatok sa mga walang pananampalataya. Anong pakikipag-isa ng mga anak ng Diyos sa mga anak ng sanglibutan? Wala! Ang mga anak ng Diyos, exclusive sa kanila lang sarili. Kaya naman, siguro, itong mga anak ng Diyos na pinag-utusan ng Diyos noong araw, nung dumadami na ang mga anak ng Diyos, huwag kayong makikihalubilo sa mga taong sanglibutan, ha? Siguro, sa kanilang curiosity, nakita nila ang gaganda pala ng mga anak na babae ng tao. Kumuha nga tayo ng tig-iisang asawa. Kaya noong nagpasimula, makinig kayo mabuti, ha? Ang kasaysayan itinuturo sa atin bago magunaw ang sanglibutan. At inuulit ko, hindi ang mga higanting ito. Ang mga higanting ito, mga magulang, hindi ito mga anghel sa langit. Ang mga higanting ito, walang kinalaman kay Cherubim at sa kanyang mga angeles na tinatawag na mga Nephilim. Mga magulang, nagkataon lang yung salitang Nephilim, ang ibig sabihin sa Grego ay giant, malalaking tao. Pero talagang may lahi ng malalaking tao. Mga magulang, nang makita ni David, mga magulang na walang magawa, itong si Saul. Nung araw pa, buhay pa si Saul, wala silang magawa sa malalaking tao na katulad ni Goliath. Ano ang sinabi ni David? Haharap ako sa Goliath na yan. Sa pamamagitan ng hulagpos ng isang bato, patay si Goliath. Mga magulang at mga kapatid. Talagang hanggang panahon ng kaharian ng mga hari, mayroong mga higante. Pero hindi yung parang malalaking building, hindi.
The tallest of them is King Og of Bashan. Basahin ninyo, mga banal na kasulatan, Deuteronomio 3:11. Makikita ninyo ang isang hari ang pangalan Og. Halos talagang mas mataas kay Goliath. Basahin po ninyo, Deuteronomio 3:11. 11 feet and 10 inches, close to 12 feet. Malapad ang kanyang katawan. Sa mga tuwid, ibig liwanagin ng Panginoong Hesus, walang katotohanan ang mga anghel sumiping sa tinatawag na mga anak ng tao. Bakit? Nang itapon sila, ginawang masasamang espiritu. Hindi pwedeng literal na sumiping ang walang laman, walang buto. Pero makinig kayo, may kapangyarihan na sumapi sa kaluluwa ng tao. O hindi ba napatunayan natin yan? Ang Panginoong Jesucristo mismo, nang pumaroon siya sa isang bayan, sa Gadaremo, naroon mula sa libingan ng isang lalaking inaalihan ng laksa-laksang demonyo sa kanyang katawan, na nang sabihin ng Panginoon, lumipat kayo sa mga baboy, naglayasan. Mga kapatid, kaya burahin ninyo, huwag kayong madaya. Sapagkat ang wika ng Panginoon, ano nga ito? Kung ang obispo ninyo, bulag, kayong miyembro, bulag, pareho kayong mahuhulog sa bangin. At ang pinaka-aral sa atin, ang wika ng Panginoong Jesucristo, mga magulang, ang wika ng kasaysayan, ang huling katanungan, ano ang ibinunga sa sanglibutan ng ang mga anak ng Diyos? Makinig kayo, yung mga anak, mga exclusive na mga may takot sa Diyos, nagkaanak sa mga anak ng sanglibutan, sa mga magagandang anak na babae ng tao o ng sanglibutan. Ang ibig sabihin, naghari o nagsama ang people of God and people of the earth. Yun ang ibig sabihin. Yung people of God, hindi naman ibig sabihin, hindi na tagalupa. Tagalupa pa rin, pero nabubuhay na sila sa mga utos at kalooban ng Diyos. Nang magsama ang mga tao ng Diyos, mga anak ng Diyos at ang mga anak ng taong sanglibutan, ano ay binunga? Eto na po, makinig kayo mabuti, huling talata. 6:8. Ganito po at ating babasahin. Eto, makinig kayo mabuti. 6:5 muna. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng mga tao sa lupa, at ang buong haka ng pag-iisip ng kanyang mga puso ay pawang masasama na lamang parati. Nagsisi ang Panginoon sa kanyang sarili na nilalang niya ang tao sa lupa, nalumbay sa kanyang puso. At sinabi ng Panginoon, lilipunin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa, ang tao at gayon din ang hayop, at ang mga umuusad at ang mga ibon sa impapawid, sapagkat pinagsisisihan ko na aking nilalang sila. At ang susunod, hindi ko na babasahin. Nakita ng Diyos, nang mag-asawa ang mga anak ng Diyos sa mga anak ng tao, tumalikod na naman ang mga tao. Kasi, naengganyo ng mga anak ng taong sanglibutan . Isipin mo, dalawang uri lang ng tao, makinig kayo ho, isang hindi naglilingkod sa Diyos-Diyusan, isang naglilingkod sa Diyos-Diyusan. Nang mag-asawa ang mga anak ng Diyos, ang mga anak ng Diyos talagang ayaw ng Diyos makisalamuha sila sa mga taong sanglibutan. Bakit? Ang gusto ng taong sanglibutan, bukod nga po sa ang mga taong sanglibutan ay mga sumasamba sa mga larawan, at ang hilig ng mga taong sanglibutan ay puro kaligayahan. Tulad po ng sinasabi ni Propeta Isaias, hayaan po ninyo na basahin ko. Tingnan po ninyo ang likas ng mga taong sanglibutan, 22:13 po ng Isaias. At narito kagalakan at kasayahan, pagpatay ng mga baka, pagpatay ng mga tupa, pagkain ng karne at pag-inom ng alak. Tayo'y magsikain at magsinom, sapagkat bukas tayo ay mga mamatay. Yan po ang sanhi kung bakit ayaw ng Diyos ang kanyang mga anak ay makikisama sa mga taong sanglibutan. Ang nais ng mga sanglibutan, sasamba sa mga larawan, mga kapatid, at walang aatupagin kung hindi ang magpakalayaw at magpakaligaya. Nawala yung exclusivity ng mga anak ng Diyos na hindi sila makikisama sa mga taong sanglibutan sa kanilang mga mahahalay na mga gawa.
sumama ang sanglibutan. Kaya pinanukala ng Diyos, gunawin ang unang sanglibutan sa pamamagitan ng Jobed, kung hindi lamang kay Noah na nakita ng Diyos na tanging naglilingkod pa rin. Si Noah, alam na ninyo ang kasaysayan, inutusan ng Diyos, gumawa ng daong 8 kaluluwa lang ang naligtas, pinatay ang lahat ng pati mga higante, pati ang mga dinosaurs, pinatayan, nilunod lahat. Yan ang kasaysayan kung bakit wala nang nakikitang mga higanting dambuhaling hayop, mga magulang, pero meron pa rin mga tao. Sapagkat hindi matatanggal yung lahi ng matataas, tandaan ninyo. Magmula din naman kay Nunong Noah, sa kanyang asawa, kay Sem, kay Ham, at kay Japit na kanyang 3 anak at 3 manugang, dumaming muli ang mga tao. Yung lahi, yung genetic ng mga higante, mga unano, mga itim, nandun pa rin. Hindi mawawala yan. Mga magulang at mga kapatid, hanggang ngayon. Kita nyo hanggang ngayon, basketball player ang tataas. Sa makatwid na liwanagan natin. Huwag kayong maniniwala. Pag-aralan ninyo yung mga nangangaral sa inyo. Tanungin ninyo, kayo ba naniniwala yung Nephilim, yung mga anghel na galing sa langit na sumiping sa mga anak ng tao? Pag sinabing opo, layasan ninyo. Masama magdagdag. Nagkataon lang yung Nephilim, ang ibig sabihin sa salitang Grego, higante. Pinalitaw na nila yung itinapon daw sa langit ng Nephilim, yun daw yung mga higante. Mga magulang at mga kapatid. Wala pong higanting anghel sa langit. Wala pong nabasang giant na cherubim, o seraphim, o archangel. Walang giant doon, wala. Maski sa pagitan sa Apokalipsis, mga magulang at mga kapatid, nagkataon lang, pero wag ninyong gagamitin na yung mga higanti daw na yun yung mga anak ng Diyos. Paano magiging anak ng Diyos? Yung mga demonyo na nga yun Masasamang espiritu, yung mga anghel na itinapon sa langit, yung mga higanti na yun, walang kinalaman sa mga anghel sa langit yun. Yun yung mga taong matataas lang ang mga kanilang pagkatao. Matataas. Naunawaan natin. Huwag tayong maniniwala. Sa umagang ito, maraming salamat sa Panginoon. At saka yung mga higante na yun, hindi yun ang sumiping. Hindi yun ang sumiping sa tao. Yung mga anak ng Diyos. Nakisalamuhan na. Hindi higante. Huwag kayong matataranta. Nagkataon lang kasi sa paksa. Nagkataon lang na sinasabi na ng kapanahonan yon meron ng mga higante. That is different, sir. Yeah. That is a different set even in the sentence and after that. Ang ibig sabihin ng paliwanagan tayo, may mga higante na ng panahon na yon, ang mga anak ng tao o ang mga anak ng Diyos mula kay Seth. Makinig kayo. Ang mga anak ng Diyos na mula kay Seth, sumiping sa mga anak na mga babae ng sanglibutan. At maging ng panahon ng bansa ng Israel, mababasa ninyo, hindi ko na babasahin. Isa sa mahigpit na ipinag-uutos ng Diyos kay Moses. Pagsabihan mo, ang aking mga anak, huwag silang mag-aasawa sa mga ibang bayan. Bakit? Baka halimbawa, anak kong Israelita, lalaki, pag ipinakasal mo yan sa babaeng pagano, baka maakit ng babae yan. Yan talagang nangyayari ngayon Sa Iglesia ng Diyos, ilan? Ako, marami akong kapatid, 10 kami. Ang ilan sa amin, kaming lahat bautisado. Sa Iglesia ng Diyos, kay Kristo Jesus, ang marami sa amin. Katoliko, nahatak nino ng mga asawa nila. Yung isa naman, pinakamalupit, Iglesia ni Manalo. Nako! Pumunta ka sa bahay ng kapatid ko, yung larawan ni Felix Manalo. Halos turukan ng kandila. Okay, magagalit sa akin. Wala ako itatago sa inyo. Para ituro lang sa inyo ang katotohanan. I am not biased to anyone. Kahit asawa ko, anak ko, kapatid ko, apo ko, ayaw nang makinig. Layas! Hindi ko kayo panghihinayangan. Yan ang tinanggap ko sa Panginoon. Hindi ko maililigtas ang aking asawa. Hindi ko maliligtas ang mga anak ko. Maliligtas ko sila kung makikinig at susundin ang ebanghelyo na kanilang napakinggan. Unang Korinto 15:1-2. Amen. Ito po ang ating naliwanagan.
Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikipag-aral ng mga banal na kasulatan hanggang sa darating po nating muling pakikinig kung tayo po ay binubuhay pa. At ngayon, sa pagkasangkapan ng Diyos sa kanyang hamak at walang kakabukabuluhang alipin, ay tanggapin nating mga magkakapatid sa umagang ito ang kanyang walang hanggang pag-ibig, ang kanyang walang hanggang pagbibiyaya, pagliligtas at mga pagpapagaling. Gayon din ang pakikilakip ng kanyang banal na Espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa umagang ito, sa lahat ng ating mga kabiyak, sa ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay, at mga kamag-anakan sa laman, sa lahat ng ating mga kaibigan, sa gagawin nating paghanap ng ating kakainin sa araw-araw, sa lahat ng sa ating inaalipin ng mga mabibigat na mga karamdaman, sa loob at labas ng ating mga tahanan, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakai kailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin mga kapatid, purihin ang pangalan ng Panginoon.